Ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay naging sandigan ng pagpapatotoo ng kanyang mga alagad. Isusugo sila ni Jesus para maging mga mangingisda ng tao. Inihanda niya si Simon Pedro, ang pinuno ng pangkat. 3 ulit na tinanong ni Jesus si Pedro kung talagang mahal siya nito. Tugon na rin ito sa 3 ulit na pagtatwa niya sa mga sandaling nagdurusa si Jesus. Hindi umaasa si Simon Pedro sa sarili niyang lakas, kundi buong pagtitiwala sa Diyos ang kanyang pinairal. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa ating banal na pagdiriwang. Tayong lahat, inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos sa ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, Anak ng Diyos, Kordero ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok Sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi nawang magalak ang iyong sambayanan sa pagkakaroon ng bagong kalooban upang sa kadakilaang dulot ng pag-anib sa iyong angkan, ang araw ng pagkabuhay ay maging pag-asa sa pagdiriwang sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpaswalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa kabila ng pagbabawal at pag-uusig sa mga apostol, patuloy pa rin silang nagpapatotoo sa maluwalhating muling pagkabuhay ni Jesus. Tayo rin ay naasahang magpatotoo kay Jesus sa kasalukuyang panahon. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ang mga apostol ay siniyasat ng pinakapunong saserdote. Mahigpit naming ipinagbawal sa inyo ang pangangaral sa pangalan ng Jesus na iyan, wika niya. Ngunit tignan ninyo ang inyong ginawa. Laganap na sa Jerusalem ang inyong aral
at ibig pa ninyo kaming panagutin sa pagkamatay ng taong iyan. Ngunit sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol. Ang Diyos ang dapat naming sundin, hindi ang tao. Ang Diyos ng ating mga ninuno, ang muling bumuhay kay Jesus na pinatay ninyo nang inyong ipabitay sa krus. Iniakyat siya ng Diyos sa kanyang kanan bilang tagapanguna at tagapagligtas, upang bigyan ng pagkakataon ang mga Israelita na magsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan at sa gayon sila'y patawarin. Saksi kami sa mga bagay na ito, kami at ang Espiritu Santo na ipinagkaloob ng Diyos sa mga tumatalima sa Kanya. Pagkatapos pagbawalang mangaral sa pangalan ni Jesus sa mga apostol, sila'y pinalaya. Galak na umalis ang mga apostol sa harap ng Sanhedrin, sapagkat minarapat ng Diyos na sila'y malagay sa kahihiyan alang-alang sa pangalan ni Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, salmong tugunan. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Kung sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. O Panginoon ko, sa iyong ginawa, kita'y pinupurit, ako'y iniligtas. Kaya ang kaaway ay di na nakuhang matuwa't magalak. Mula sa libingang daigdig ng patay, hinango mo ako at muling binuhay. Ako, nakasama nilang napabaon sa kailaliman. Kung sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Purihin ang poon. Siya ay awitan ng lahat ng tapat na mga hinirang. Iyong gunitain ang mga ginawa ng Diyos na banal. Ang kanyang ginawa ay alalahanin at pasalamatan. Hindi nagtatagal yaong kanyang galit at ang kabutihan niya ay walang wakas. Ang abang may hapis at tigmak sa luha sa buong magdamag. Sa bukang liwayway ay wala ng lungkot, kapalit ay galak. Kung sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Kaya't ako'y dinggin. Ikaw ay mahabag sa akin, o poon, ako ay pakinggan. Mahabag ka poon. Ako ay dinggin mo at iyong tulungan. Nadama ko'y galak ng iyong hubari ng aking panluksa. Sa pasasalamat sa iyo, o poon, ay di magsasawa. Kung sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Kung sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking
Inilalarawan ni Juan si Jesus bilang tupa na iniaalay para sa kasalanan ng sanlibutan at ngayoy sinasamba at niluluwalhati ng sanlilikha. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan ay tumingin muli at narinig ko ang tinig ng libot-libong laksang-laksang anghel. Sila'y nakapaligid sa trono sa apat na nilalang na buhay at sa matatanda. Umaawit sila ng ganito. Ang korderong pinatay ay karapat-dapat na tumanggap ng kapangyarihan, kayamanan, karunungan, at kalakasan, papuri, paggalang, at pagdakila. At narinig kong nag-aawitan ang mga nilikhang nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, at nasa dagat, lahat ng nilikha sa buong sanlibutan. Sa kanya na nakaluklok sa trono at sa kordero. Sumakanila ang kapurihan at karangalan, kadakilaan at kapangyarihan magpakailanman. Tumugon ang apat na nilalang na buhay. Amen. At nagpatira pa ang matatanda at nagsisamba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat at magbigay galang sa mabuting balita. Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling nagpakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinuguriang Kambal, Nathaniel na taga Cana, Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at dalawa pang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Mangingisda ako, sasama kami," wika nila. Umalis sila at lumulan sa bangka, subalit walang nahuli ng gabing iyon. Nang magbubukang liwayway na, tumayo si Jesus sa pangpang, subalit hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, "Mga anak, meron ba kayong huli?" "Wala po," tugon nila. "Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makahuhuli kayo," sabi ni Jesus. Inihulog nga nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, "Ang Panginoon iyon." Nang marinig ito ni Simon Pedro, siya'y nagsuot ng damit sapagkat hubad siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niyang mga alagad ay sumapit sa pangpang, sakay ng munting bangka. Hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong kalayuan sa pangpang, mga 70 metro lamang. Pag-ahon nila sa pampang ay nakakita sila roon ng mga baga na may isdang nakaihaw at ilang tinapay.
Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo, sabi ni Jesus. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pangpang ang lambat na puno ng malalaking isda, 153 lahat. Hindi napunit ang lambat kahit ganon karami ang isda. Halika kayo at mag-almusal tayo, sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay walang nangahas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila, gayon din ang isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad, pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat at makinig sa homilya. Mga kapatid, sa ikatlong linggong ito, ang tema natin ay 3 bagay, no? Pagkilala kay Kristo, pagmamahal kay Kristo, at pagsunod sa Kanya. Sa narinig natin, no, sinabi sa Ebanghelyo na si Jesus ay dumating, nagpakita sa kanila, ngunit hindi siya nakilala. Nagtanong siya na kung sila ay may huli, no? So, sinabi nila na wala silang huli sa buong magdamag. Inutusan niya ang mga alagad na ihulog muli yung lambat. Kung titingnan natin, no, wala na nga silang huli, ito yung mga alagad ni Kristo na mga mangingisda. Di ba nagpakita na si Jesus, siya ay nabuhay, namuguli, tapos nagpakita siya sa ikalawang linggo. So, bumalik sila sa normal na gawain nila, yung pangingisda. Pero sa araw na yon, nang magpakita si Jesus, wala silang huli. So, ano doon yung sila ay malungkot, no? Sila ay parang dismayado dahil napagod sila, wala silang huli. Tayo kapag napapagod tayo, nawalan tayo ng tiwala sa Diyos, no? Pero ang hindi nailahad na bakit agad sumunod ang mga alagad na ihulog yung lambat. So ito yung pagkilala kay Kristo. Pero sinabi na si Kristo ay nakilala nila nung sila ay marami ng huli. May mga pagkakataon o instances sa buhay natin na hindi natin alam kung sino yung kaharap natin. Marahil ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng mga tao para makasalamuha natin, para magbigay ng mga siguro encouragement. Meron din mga tao na they keep pulling us down. Ibig sabihin, binabatikos tayo. Yung iba, kapag ganon ang ginagawa sa kanila, umiiyak na lang. No? Yung iba ay hindi na lumalabas ng bahay. Pero sa pagkakataon na nagsalita si Jesus o marinig natin ang salita ng Diyos, no? Parang binabago tayo. Tayo ay binibigyan ng pag-asa dahil narinig natin salita ng Diyos. Kaya nga importante, no? Lalo na sa misa, sa mga pagbasa, naririnig natin ang salita ng Diyos na nagbibigay sa atin ng buhay. Ang pagsunod ng mga alagad, no, na walang alinlangan kasi magdamag na silang naghulog ng lambat. Ang sabi ni Jesus, ihulog sa kanan. No, ano bang ginagawa nila? Marahil inihulog nila sa kaliwa. So maling paraan. Meron tayong mga pagkakamali na ginagawa sa buhay, paraan natin na hindi tama. Pero pagparaan ng Diyos ay maganda at mabuti. Amen? Kasi sigurado ang Diyos na kapag sinunod natin siya,
maganda yung mangyayari. Pero pag sinunod natin yung sarili nating kagustuhan, pumapalpak tayo. Pangit ang mga pangyayari. So, nung sila ay nakahuli, nakilala siya ng isang alagad na tinatawag niyang yung minamahal ni Kristo. Walang iba kundi si Juan. Pagkatapos ng himala, siguro ito yung pagpapakita ni Jesus na gumagawa na siya ng himala sa tao o sa mga disipulo. Kasama-sama niya yung mga disipulo, lalo na gumawa ng himala. Nung pagkakataon na yon, nakilala ni Juan si Jesus. Dahil ang Panginoon ay buhay, ang Panginoon ay mabuti. So, ipinapakita sa kapangyarihan ni Jesus na walang imposible. Tayo, kadalasan, sumusuko tayo kapag hindi na natutupad yung mga inihiling natin sa Diyos. Lumalayo tayo sa Diyos. Pero ang Diyos pilit na lumalapit sa atin kasi kailangan natin ng tulong. Kung titingnan natin ang Diyos, hindi ko sinasabing hindi tayo kailangan, kundi kailangan natin siya. Pwedeng walang gawin ang Diyos o pwedeng magicin niya o gumawa siya ng himala, pero hindi. Gusto niya na makita natin yung mga magagandang bagay na nasa paligid natin. Walang huli, pero pagdating doon sa pangpang, merong na isda, di ba? Na pagkain. Ibig sabihin, huwag kayong mag-alala sa inyong kakainin. Worried tayo. Naku, kailangan masarap yung kakainin ko. Pero hindi, pagkatapos ng kanilang gawa, o sila ay marahil ay nagliligpit na, pagod na sila, gutom na sila, pero pagbalik nila sa pangpang, naroon yung mga pagkaing nakahanda at nagdagdag pa sila yung kanilang mga huli. Tayo, kapag ganun wala na tayong makain, di ba? Minsan nagmamaktol tayo, nagko-complain tayo sa magulang, o bakit walang ganito? So ang Diyos ang nagbigay na ng paraan o gumawa ng paraan. Yung pangalawang tema, pagmamahal. Dahil sa pagmamahal ni Juan kay Jesus at nang marinig ni Pedro na siya ay si Jesus, di ba? Tumalon siya sa tubig, hindi dahil siguro gusto niyang maligo, kundi ipakita na hindi siya karapat-dapat na humarap kay Jesus kasi nakahubad siya dahil nga doon sila sa laot. Pero dahil sa nakita niya ang Panginoon, siya ay nahiya. Hindi tayo nahiya minsan, di ba? Kung nasa simbahan tayo, kung ano-ano na ang suot, na merong dress code na sinasabi, Pero makulit ang tao, Minsan ang mga kababaihan natin doon sa gate, sinasabi, kailangan ganito ang ayos mo, respect to God. Naalala ko, punta ako ng Vatican kasi ako'y namasyal sa Rome. Naka-short lang ako, so hindi ako pinasok ng gwardiya. Ang mga babae, merong paraan. Yung kanilang tawag dyan? Yung bandana, so tinakpan lang naka-short sila, tinakpan lang, so nakapasok sa Vatican. Ako naman, dali-dali akong umuwi. Dahil malapit lang yung aming bahay o seminary, monastery, doon sa mismong Vatican. Only the Augustinians have this general house in Vatican. So, pero ang taas nun, nasa 4th floor ako, so nagbihis lang ako, pasok ako sa Vatican. So, ibig sabihin, hindi ako umangal. Yung iba umangal, nakikipag-away pa. Respeto sa Diyos. Pagmamahal at paggalang sa Diyos.
Yung pangatlong tema ay pagsunod kay Kristo. So sumunod ang mga alagad pagkatapos na siya ay makilala at maipahayag yung kanilang pagmamahal. Pero may mga pagkakataon na susunod tayo sa Diyos kahit na sabihin natin na di natin kilala yung kaharap natin, no? Maaring sila yung mga sugo ng Diyos, parang daan ng Diyos para makilala natin siya. At yung pagmamahal natin, nariyan lamang yan. Kailangan lang nating pagtibayin, no? Para lalo tayong makapaglingkod sa Diyos. Hindi lamang sinabi ni Kristo na sumunod kayo sa akin, no? Hindi lang nasa likod, kundi ang pagsunod may kaakibat na pagtitiis, pagdurusa, at yung pagmamahal sa Diyos. Kasi tayo kapag mga bagay nahihirapan tayo, sumusuko ang ibang tao. Huwag natin sukuan ang Diyos. Hindi tayo sinukuan ng Diyos. Amen? Kasi importante na alam natin sa puso natin na kapag sumunod tayo sa Diyos, no, siya na ang bahala sa ibang bagay. Maring hindi tayo magutom, hindi tayo maghirap, no? Pero ang tanong minsan, Father, bakit naghihirap ang tao? Huwag niyong isisi sa Diyos. Naghihirap ang tao dahil sa kasakiman ng tao. Di ba? So, kailangan natin hanapin ang Diyos sa mga bagay na ginagawa natin para tayo maging masaya. Kapag hindi na tayo masaya, ibig sabihin, wala doon ang Diyos, no, sa ginagawa nating bagay. Anong kailangan natin? Magdasal, no? At ipagpatuloy ito kahit na hindi binibigay ng Diyos, hinihiling natin. At the end of the day or may mga pagkakataon na ibibigay sa atin ng Diyos, ang kailangan lang natin magtiwala tayo sa Diyos at umasa sa Kanya. Sana sa ikatlong linggong ng pagkabuhay na ito, mabuhayan din tayo, umasa din tayo sa Diyos na mangyayari yung lahat ng gusto ng Diyos para sa atin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao nang may 3 araw na buhay na mag-uli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama, kasihan mo kami ng iyong grasya upang tulad ni Apostol San Pedro, magiting naming maipahayag ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesucristong anak mo. Buong galak tayong manalangin. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa ating mahal na Santo Papa Francisco, sa kanyang payapang pagpanaw dito sa lupa, salubungin nawa siya ng Panginoong Jesucristong muling nabuhay sa langit. Pagkalooban ng liwanag, kapayapaan, at gantimpalang walang hanggan, sa piling ng Diyos na kanyang buong buhay na pinaglingkuran, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Upang gabayan at patatagin ng Espiritu Santo
ang mga kardinal na maghahalal ng bagong Santo Papa na magiging pastol ng simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa simbahan, ang sambayanan ng Diyos, naway maramdaman ng mga nananampalataya ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay, lalong-lalo na sa panahon ng kahinaan, pagsubok at kagipitan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga pinuno at naglilingkod sa simbahan at sa pamahalaan, naway lalo pang lumalim ang kanilang pag-ibig kay Jesus, ang mabuting pastol. Magsilbi nawa siyang inspirasyon at lakas sa paglilingkod nila sa bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa darating na halalan, huwag nawa manaig ang salapi at pagkagahaman, bagkus, ihalal nawa namin ang mga taong may kakayahan, katapatan, at tunay na layuning maglingkod. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga nalugmok sa kahirapan, sakit, at mga suliranin, naway lalo kanilang kilalanin bilang kumakalingang Diyos na nagkakaloob ng lakas at kaginhawaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig sa pamagitan ng muling pagkabuhay ng iyong anak. Dinggin mo kami at gawin mong matibay ang aming pananalig sa iyo. Hiniling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Aming alay, itong ngalan at tinapay sa altar mo ilalagay. Tanggapin sa iyong kamay. Alay namin aming buhay. Bawat galaw at lumbay, bawat paglalang naming taglay sa palad mo ilalagay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa, ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mong aming ikatuwa ngayon ay papagbungahin mo ng galak na manatili sa amin habang panahon sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpaswalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat.
naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay, hindi na namamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinakoy buhay lagi bilang handog. Kaya kaysa ng mga anghel nagsiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal na tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya iyon sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, haleluya. Si Kristo'y nabuhay, haleluya. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon, haleluya, haleluya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak, kaya't inalay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal ni Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol, San Nicolas at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo,
kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, hallelujah. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos. Amen, hallelujah. Amen, amen, amen. Amen, amen, hallelujah. At sa tagubili ni Jesucristo sa atin, manawagan tayo ng buong pananalig sa ating Amang nasa langit. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpaswalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Ngayon ay magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Narito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga iniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging na pangmagpakailanman. Ipagkaloob mong kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpaswalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristong muling nabuhay. Alleluia, Alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia. Palakpakan natin ang Panginoon. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.